Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito na nga. Pag-usapan muna natin konti history. History lesson muna tayo guys. Kasi bistado eh. Bistado guys eh. Napaamin eh. Yung tigas ng mukha nila. Yung tigas ng mukha ng Makabayan Black. Lalo na yung Franz Castro. Idami na natin si Senator Risa Hontiveros. Unti-unting na-reveal. Unti-unting lumitaw. Kasi, mga kutsero, yun nga, may nabalita kanina. Wala. Anyway, umpisahan natin dito sa article nung September 4, 2020. Last week. Nung pumutok tong issue na to ng confidential funds. Ito pong sinabi ni Hontiveros. Hontiveros hits fund transfer to OVP. Non-existent item, may ghost transfer? Ghost transfer daw. Sige. Tingnan natin ngayon. Ito sabi niya. Someone should be held accountable for the reported unauthorized and illegal transfer of the 221 million budget to the OVP. Sabi ng opposition senator nga, si drama queen Risa Hontiveros. Okay. Ang sabi, included in the 221 million. Kahit ako mga kaibigan, di ako naniniwala sa pinagsasabihin itong mga to, lalo na itong si Franz Castro mga kaibigan. Tapos si Hontiveros. Wala ang mga kaibigan, wala naman sila may pakitang ebidensya sa mga pinaparatang nila. At naghamon naman ng ating mahal na BP Sara mga kaibigan. Kung may sasampa sila, sampa nila, di ba? Yung budget was 125 million confidential funds allegedly spent by the Office of the Vice President in 19 days. Mga kutsero, maalala nyo, kay Makabayan Black po ito galing. Papakita ko sa inyo. Ito. August 28, 2023. Ang sabi ni Castro, OVP spent 125 million confidential funds in 19 days. Sa kanila ho nang galing yan. Kay Franz Castro. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro on Monday claimed that the Office of the Vice President spent its 125 million confidential funds in 2022 in only 19 days. Ano sinabi? Hindi ito authorized. At nakita natin that there was contingent fund from the Office of the President na nanggaling itong 125 million confidential funds. Hindi raw authorized ito. Sabi niya. Sinakyan ni Hontiveros. Ito ngayon yung pagsakay ni Hontiveros. Panoorin natin yung pagkari niya. Yung pagsulong niya sa kanyang sarili. Ang sabi ni Risa, kung totoo at tama ang mga napabalitang report, dapat may managot sa unauthorized at malinaw na illegal na pag-transfer ng pondo papunta. Parang sinabi niya rin na totoo sa PhilHealth mga kaibigan, ano? Sa Office of the Vice President. Balita nga yun mga kaibigan, di ba? Noong 2022. These serious allegations and reports demand immediate investigation. Tapos mga kutsero, so naglabas ng statement si Risa. Yan, ganyan. Di ba? Tapos, hindi pa na kontento si Makabayan Black. Sabi ni Makabayan Black, September 10, Makabayan Black OP's 125 million fund transfer to OVP illegal. Sure sila eh. Sure sila guys eh. Sure sila. Illegal daw guys eh. Hindi naman sinabi dito, this is not qualified Hindi to qualified. Ibig sabihin, sure sila, illegal daw yan, sabi ng Makabayan Black. At ang sabi ng ni Franz Castro, illegal ang paglipat ng Pangulo ng 125 million mula sa contingent fund para bigyan ang Vice Presidente ng confidential funds. Mula sa contingent fund, gagamitin mo as confidential fund? Sabi niya. Bakit dadaanin mo pa sa confidential funds? Hindi ba dapat nasa regular fund itong mga offices na ito? At hindi ito new office, itong OVP na satellite. Kaya sinabi natin na parang nagkakabuhol-buhol na ang kanilang paliwanag. Ay, pilit nyo talaga eh. Wait lang. Sinabi ba dito na ang what do you call this? Yung appropriations ay para sa new office lamang? Ay meaning kapag may ginawang bagong opisina? Di ba ang nakasulat sa National Expenditure Plan at saka doon sa pinirmahan ng GAA ay not limited to. Not limited to, hindi limitado. Saan lang limitado? Ang contingent fund. Sa pagbili ng sasakyan at saka sa pagpapagawa ng mga sasakyan. Doon lang limitado siya. Doon lang siya hindi pwede. So ano sinasabi mo dito na new office? Ang contingent fund po, mga kotsero, kung napanood nyo po yung videos natin tungkol dito sa confidential funds, pag tinatopic po natin ito, ay para sa new
at urgent appropriations that were not included in the previous year's GAA. Yung hindi po naisama sa GAA nung nakaraang taon. Siyempre nga naman, mga kutsero, yung issue ng 2022, for example, sa panahon natin ngayon, 2023, hindi naman natin alam kung ano yung magiging problema next year, 2024. Kaya po may contingent funds. Yun po ang gagamitin para sa mga bagong appropriations the following year na hindi na isama doon sa napirmahan na General Appropriations Act. Ito po, yung paglalagay ng bagong satellite offices ng OVP is a new project. It's a new project of the OVP. Doon po siya papasok. Tapos magsasalita pa to si Franz Castro. Provide complete answers. Ang yabang eh. Ito lang, isang araw lang yan. Oh. Sabi niya kay Bibi Sara, provide complete answers. Teacher Solon Castro tells Vice President Duterte on confidential funds issue. Alam mo mga kutsero, kung ano kung si Franz Castro mahilig sa ganito, yung kasi teacher daw siya, di ba? So provide complete answers daw. Kung ako naman, ang gagawin ko sa kanya, ano ba ako si VP Sara, since abogado naman ako, kung si VP Sara, isa lang naman sasagot ko sa kanya what's your legal basis? Ganyan ho kami sa law school, mga kutsero. Ganyan ho sa amin. Kapag meron kang sinabi, pag may sinagot ka, hindi pwedeng yes or no lang. Hindi ho pwede. Kailangan, isabihin mo, anong legal basis mo? Itong si Franz Castro, sinabi niya, illegal ang paglipat ng Pangulo ng 125 million mula contingent fund para bigyan ang Vice Presidente ng confidential funds. Kung ako sasagot nito, sasabihin ko ay Franz Castro, what's your legal basis? Anong basihan? Yun kasi yung problema sa kanila mga kaibigan. Kumbaga, dinedeklara agad nila na illegal wala naman silang napapatunayan. Kumbaga, paratang pa lang mga kaibigan, kumbaga, hinahatulan na nila ng walang kasiguraduhan. Wala sa hulog tong mga kaibigan. Mong legal. Grabe siya. Panghusga kasi kayo Tapos ngayon, apparently, provide complete answers daw, di ba? Sabi ni Franz Castro. Kulang-kulang naman daw sumagot si Vice President. Ay, my goodness. Sabi niya, instead of taking ad hominem pot shots at those who questioned her, we urge the Vice President to address the issues head-on and provide complete answers to the questions posed by myself and others regarding her confidential funds. What part of confidential don't you understand? Franz Castro, anong parte ng confidential lang hindi mo naiintindihan? Kasi mga kutsero, ulitin ko lang, na-review na ho ito ng COA. Umokay po ang COA dito. Number 1. Number 2, nagsubmit na po sila ng report sa Senado, sa Presidente at sa House of Representatives, sa House Speaker. Ngayon, pag-aaralan na kung paano ginamit yung confidential funds. Nagpupulong na po sila ngayon tungkol dyan. Kung tama ba ang paggamit. So anong issue? Ba't hindi sila mag-intay ng findings? Bakit kailangan manggaling pa kay VP Sara? Alam nyo kasi, sinabi ko na po ito kahapon, sabi ko po sa inyo, bakit kailangan to iba to kay VP Sara? Kasi, mga kutsero, this is for the purpose of trapping. Gusto ko nilang matrap si VP Sara. Siyempre mga kutsero, hindi pwedeng sagutin ni VP Sara yung content kung saan nila ginamit yung confidential funds. Hindi ko niya pwedeng sagutin yan. Confidential funds nga. So hindi, maiipit si VP Sara. Ngayon, dahil hindi pwedeng sagutin, ang palalabasin nila, nagnanakaw ka lang. Kaya ayaw mong sagutin. See? Kahit saan kasi sinagot ni VP Sara, na-defeat ngayon yung purpose ng confidential fund. Tapos may impormasyon pa sila kung paano lalabanan yung mga proyekto laban sa CPP, NPA, NDF, laban sa drug pushing sa loob ng mga paaralan. Kasi nakuha nila impormasyon kay VP Sara. Di ba? This is really meant to trap VP Sara. Alam naman nila kung anong confidential funds pero ipipilit nila na hugutin yung sagot. Lalo ngayon, bakit? Napapahiya na sila, guys. Napaamin ang Makabayan Black. Napaamin. Anong sinabi? Ito. Makabayan Black has no proof yet of confidential fund misuse. Alam niyo Makabayan Black, sa sobrang tigas ng mga mukha, nag-ingay kayo sa wala. Ginulo nyo ang sistema ng Pilipinas, ginulo nyo ang budget hearings for this. Ginulo nyo ang budget hearings for this. Napakawalang kwenta. Ito ang sinabi ni Arlene Brosas at saka ni Franz Castro. Makabayan Black lawmakers admitted that they do not have proof yet of confidential funds misuse. In a press conference, Gabriela, Representative Arlene Brosas, and ACT Teachers Representative Franz Castro were asked if they had proof of the insinuations about the misuse of confidential and intelligence funds. Anong sagot, mga kutser? Lakihan nga natin. Gusto ko malakihan itong sagot natin. Para talagang maramdaman talaga ng taong bayan kung gaano sila niloloko ng Makabayan Black. Tinanong ho, ano hong ebidensya nyo ng alleged misuse ng confidential funds? Etong sagot, sabi ni Arlene Brosas,
We have no proof right now. We have no proof? We have no proof? So nag-ingay lang talaga kayo? Ginulo nyo ang sistema ng budget deliberations? Nag-grandstand kayo sa Kongreso? Nagbida-bida kayo para magmukha kayong malinis? Wala pala kayong ebidensya eh. Kaya pala hindi makapag-file ng impeachment. Pero may mga questions tayo. Kaya nga gusto nating magtanong eh. Kaya gusto nating mag-ungkat kung ano talaga yung nangyari dito. Alam nyo kung ano yung katangahan dito sa sinabi ni Arlene Brosas natin. You just admitted that you are using the Congress. You are using Congress for a fishing expedition. You are using Congress as a platform for witch hunting. Wala kasi. Sablay-sablay kasi yung mga tanong nila sa ating mahal na BP Sara, mga kaibigan. Kahit ako nung pinanood ko yun, yung ano yun, yung pag-uusap nilang yun, para silang tanga. Ito bang klase ng kongresista yung kailangan natin, mga kutyo? Sino ba yung mga bumoto dito kay Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel? Bumili na kayo ng lubid. Magbikti na kayo sabay-sabay. Isama nyo na yung mga binoto nyo. Diyos ko. Sinayang nyo yung oras ng Senado, ng Kongreso, ng Kamara. Para lang pala magtanong, mag-fishing expedition, maghanap ng butas. My goodness, nakakadiri kayo. Brosas also mentioned that there are police attachés who used intelligence funds in their travels abroad. O sabi, pag nakita mo sa mga report, mga papunta sa mga music festivals, Brosas said, okay, bakit hindi sila yung kasuhan nyo? Bakit hindi sila yung kasuhan nyo? Ha? Arlene Brosas, Franz Castro. Bakit hindi sila yung dalhin nyo sa Sandigan Bayan? Para sila yung nagiging accountable sa pagkakamali nila sa paggamit ng confidential funds. Ba't kailangan yung guluhin yung budget deliberation para makakuha lang ng ebidensya kung paano nyo mapapabagsak ang Marcos Duterte tandem? Tama yun. At yun nga po, mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.